Hello, what's up? This is Rain Mangara and this is the Oppo A5X. Okay, so pagpasensya nyo na maglalagay mo na ako ng finger slip kasi merong polyurethane yung kamay ko medyo sunog kasi nag-ayos ako ng bubong. So, baka madiri kayo. So, tinakpan ko muna ha. Anyway, Oppo A5X, this is a 4G version. Yeah, I thought 5G siya pero meron pala siyang 4G version and apparently 4G version yung nabili ko. And this one cost 5,000 sa Lazada. Yes, nabili ko po siya sa Lazada. This is from Oppo mismo na store. So, iwan ko yung link dito sa video description para ang mabili nyo is legit in case na ito ay sulit. Okay? Again, this is the Oppo A5X and possibly Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 ang kanyang base nakalagay dito. Ito susundin ko lang. Again, wala pa ako idea kung ano to kasi sa Google, sa GSM Arena, if I check, this is supposedly a 5G version. This one. Okay, so nakalagay dito 5G siya, but turns out this is a 4G version. So there is a 4G version. Anyway, check na natin. For expectations, this has 4GB, 64GB na storage, and ito yung mga bands na available. Again, this is from official Oppo store mismo sa Lazada. So if ever man, iwan ko yung link sa video description, legit Lazada link. Okay, check na natin. Hopefully, sulit nga ito. So, wait. May nakasulat pa pala rito. IP65 water and dust resistant. Good for a budget phone. 5,000 pesos. Meron tayong IP65 water and dust resistant. 6,000 mAh battery. Malaki pala. Malaki pala to. At, wait. 45 watts Super VOOC. Sa 5,000 pesos na smartphone, meron tayong Super VOOC na. That's good to know. Okay, I like that. Military grade shock resistance. Okay. Yes, may military grade po na resistance pero wag po naman nating sadyain na ihampas yung phone. And 1,000 ito. Impressive to. 5,000 pesos, meron siyang 1,000 nits. Ito ay sa flagship phones lang natin nakikita, di ba? Actually, nakakabili na rin tayo nito sa mga mid-range phone. But 1,000 nits sa 5,000 pesos, lupit nun, tindi nun. Meron pa ba? Baka meron pang nakaka-surprise dito na nakalagay. Di ko alam ha. Anyway, buksan na natin. At least now we know kasi nga again sa GSM Arena issue nakikita ko lang issue 5G version. This one is a 4G version lang. Okay, nilalang na natin kasi supposedly 2025 wala na dapat 4G. Unti-unti na nilang obsolete. But then again, sa Pilipinas, alam naman natin na yung mga network natin is hindi rin naman ganun ka-consistent. Even nasa 5G generation na tayo, bagal pa rin ng internet, di pa rin consistent sa lahat ng lugar. Mapiling lugar lang yung consistent. And even with 4G, hindi pa rin naman nila na pupulido yan. But anyway, isa-isa na natin. Okay, first of all, yun naman muna nitong accessories niya para kesa natin. Uy, good. Meron na tayong kasamang isang transparent jelly case. Parang yero yung design. Okay, baka sabihin nyo, sponsored to. Hindi po sponsored to. Binili ko po talaga to. Anyway, quick guide and safety guide. So, expect po na real talk lang po ang sasabihin ko rito. Sana wag mabad search yung iba dyan. But still, don't worry. Kung maganda naman talaga siya at sulit, I'll give credit to where credit is due. Okay, so don't worry, hindi ko kakalimutan na 5,000 pesos lang ito. If ever good siya at sulit, I will recommend this. Okay, but anyway, meron pa pala ibang accessories bago tayo dumiretso rito para hindi natin balikan ito mamaya. Isa-isahin ko na. Meron tayong charging and data cable. Okay, type C to type A po yan. And the 45 watts Super VOOC. Okay, good. Now, nandun na yung pangsundot which is okay, given na yan. So ito yung kasama sa box. Yun. So, umpisa na natin. Let's go. Okay, to be fair, this is a simple looking yet premium looking design pa rin naman. Oh, look at that. Parang magical sand something na hindi ko maintindihan. Pero it looks nice. Very nice sa mata actually. And kung titignan natin mabilis lang sa kanyang jelly case. Kahit pa paano nakikita pa rin natin sa malayero niyang design. Nice. Anyway, but still, I must admit maganda yung design niya. So this has, I assume ito yung fingerprint and power button. And then the volume rocker. Sa taas naman, wala pong nakalagay rito. Wala talaga. And sa kaliwa, nandito yung SIM tray. Let's check. So nice. Meron tayong dual SIM with dedicated micro SD card. So yeah, expandable po siya plus dual SIM. Nice. Sa ako nalalagyan ng SIM card kasi wala akong extra ngayon at nandun sa ibang nire-review ko na unit. Sa baba is nandito ang kanyang headphone jack, microphone, USB Type-C port, possibly USB 2.0 yan, and the speaker. I hope hindi lang ito single speaker. Sana meron din dito. But anyway, sa likod naman nandito yung AI camera niya. Mukha siyang dual camera pero possibly this has one
actual functioning camera talaga. Anyway, meron tayong one LED flash diode at yung logo ng Oppo. Okay, now, turn natin for the first time. Let's go. Setup ko muna saglit, so skip na lang natin itong part na to. Okay, so natest na natin ng konti ito. So, una sa camera muna. Check na natin agad yung camera. The camera has 32 megapixel main camera, okay? 32 megapixel po ito. Yes, confirmed, single camera lang talaga siya. This one, kahit sa website nila hindi ito ini-specify kung camera ba talaga to or something. Kasi doon sa website is isang camera lang din ang nakalagay. 32 megapixel. So, JPEGs or basically useless. Or sa sinuunang terminology natin is basura, okay? And then we have the 5 megapixel camera, okay? Pero don't be discouraged. Actually, maganda yung mga kuha niya, mga shots niya. So, papakita ko sa inyo saglit. Yan, mga pictures niya. So, yan. Actually, kahit na slightly low light dito, maganda mga kuha niya. And social media ready na. Ang kinaganda rito is hindi OA or actually very subtle lang yung kanyang saturation. Hindi sobrang tingkad yung kulay, hindi sobrang OA, hindi candy-like. So, sa mga mahilig sa mga natural lang looking na mga pictures, very good po rito si Oppo A5X. Okay? Nice one, di ba? Now, sa video recording naman, supported po ng rear camera and front camera ang 1080p at 30 fps recording. So, pakita ko lang sa inyo saglit. So, this is the Conan. This is the 1080p at 30 fps na video recording. Expect natin wala ng stabilization. So, hindi ko na-test yung stabilization niya kasi sigurado mauga naman ito. Okay? But, in terms of clarity and quality, maganda naman na siya actually. So, zoom niya supported is hanggang 2 times. Okay, again, i-remind ko lang kayo na nasa 5,000 lang po ito ha. So, yeah, actually very decent na po ito in terms of clarity. That's 2 times zoom and then back to is a 1 time zoom. Yan. Panig 1080p at 30 fps lang. Yun lang. Dalawa lang actually ang pagpipilian, 720p and 1080p. So, Conan, ano masasabi mo? Matutulog ka na naman. Kamusta naman yung microphone? So, this is the front camera. Supported po niya hanggang 1080p at 30 fps. So, dalawang resolution ng pwede. 720p, 30 fps, and 1080p at 30 fps. So, I think this is usable naman for basic uses. Most cases na hindi nyo naman kailangan maglakad, tumakbo, or any shaky, para maging shaky yung video recording. So, nakatripod kayo or steady lang, or video call, I guess, pwede na to. Yan. Pag itong vlogging lang siguro, kung gusto nyo mag-vlog ng ganito, pwede. Okay? So, decent naman siya. Again, 5 megapixel lang yung front camera, pero kaya hanggang 1080p at 30 fps. Okay. Again, this is 5,000 pesos, so I'm not expecting, kaya hindi ko tinataasan yung expectation ko kasi nasa 5,000 pesos lang siya. But, kamusta ang camera and kayo na rin mag-judge kung swak na naman sa inyo yung ganitong quality ng video recording. Okay? So yes, overall, actually maganda both. Again, this is 5,000 pesos so we can't really expect flagship level ng mga kuha. But this one, very usable. Hindi po siya yung malapit sa potato. Actually, very good siya para sa kanyang price tag. I think ang category ng kuha ng camera niya is nasa 8,000 to 9,000 pesos. So actually, very nice po. And pakita ko sa inyo saglit yung kanyang menu style. So ito lang po yan. And sa dulo yung Pro, Video, Photo, Portrait. And dito sa more naman yan, makikita natin just in case na curious kayo. Night Mode, High Res, Panorama, Time-Lapse Sticker, and Scanner Text. So yun lang naman. Basic lang yung kanya mga features sa camera. Pero again, yung kaya niyang kuhanin na pictures and videos, very usable. Pwede nyo gamitin sa social media. Actually, pwede nyo na rin pang vlog kahit paano. Not bad rin naman, okay? For the microphone, siguro bilhin na lang kayo ng lapel or any wireless microphone para mas ma-enhance nyo lang yung pinaka-audio, okay? So, yun na po yun sa camera. Now, gusto ko lang pansinin nyo na baka ma-turn off kayo dito sa part na to, no? Tad-tad po siya ng bloatware. So, tanggalin mo lang yung Antutu benchmark and 2 to 3 apps na ako nag-install like itong GPS test. The rest po, lahat po yan na nakita nyo, yung ganyang kahabang yan. Yung habang yan po ay bloatware. Ganyan po kadami ang bloatware niya. So, that's the bad thing. Pero the good news part is pwede naman po siyang uninstall or disable. So,
Yep, pwede pong uninstall, don't worry. So, konting tiyaga na lang sa unang gamit, sa unang bukas, like kabibili nyo lang, kakabukas nyo lang, kakasetup nyo lang. So, konting tiyaga lang. One time nyo lang naman siguro gagawin to. I'm not sure kung one time nga lang ba talaga, but like I said, matagal na ako din nagre-review ng Oppo dahil nga medyo na-turn off tayo sa Oppo. But after this, siguro, I hope, here's hoping na sana hindi na bumalik itong mga bloatware na to after uninstall, diba? Kasi medyo hassle kung ito ay babalik every now and then. Pero sa mga long time Oppo user dyan, bumabalik ba itong mga what do you call this, mga bloatware kapag na-disable na and uninstall, bumabalik pa after a while, or once na tinanggal-tanggal na, babalik na lang siya kapag factory reset. Pasabi nga sa mga long time Oppo user dyan, again, I'm not sure kasi again, ngayon pa lang ako babalik ulit sa Oppo, tatry ko ulit gumamit para makapag-review at makapag-test sa inyo. So yun, maybe bigyan ko to ng basic na tutorial din kung paano linisin to at paano i-optimize yung Oppo na to. Give me a few weeks kasi siyempre gagamitin ko muna at observe ko po siya kung worth it ba siya na ibigyan ng optimization review or I mean tutorial or not. Okay? Now, other features, punta naman tayo. Isa-isayin natin to ha. Himay-himay na rin natin total, dito naman tayo and gusto ko i-maximize yung oras na dinidiscuss natin itong Oppo A5X na to. Okay? So, full spec siya, na-check ko na rin naman, ito na po siya. Yan. So, this is currently running Android 15, that's ColorOS 15. Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen 1 po ang kanyang chipset. That's 11 nanometer. So, may kalumaan na rin yung kanyang nanometer and up to 2.1 GHz. So, mas malakas na ito ng konti sa mga Unisoc and Tihamak na mas mahina sa Helio G99. Mga ganun. Okay? Para ma-imagine nyo lang kung saan siya lumulugar. Not to mention na Adreno 610 lang po yung kanyang GPU. So, napakahina po nito at napakaluma na po niyan. So, pause nyo na lang itong video kung gusto nyo pang basahin. Now, continue na tayo sa ibang parts ng review. So, sa display, this sa 6.67 inch. Okay? IPS LCD po yan and 720p lang po yung kanyang screen resolution. Up to 90Hz screen refresh rate naman po yan. So, papakita ko lang sa inyo para may proof lang tayo. So, simula kanina ko pa tinetest yung kanyang itong phone is sinet ko na agad siya sa refresh rate na high, which means 90Hz screen refresh rate po. Yan. So, yun po. Just in case lang nabibigyan ko to ng detalyadong review or full review, don't worry, the whole time nasa 90Hz screen refresh rate po yan para talagang sulit na sulit natin yung paggamit. Bago ako dito sa slips na to. Madumi kasi yung kamay ko, baka madiri kayo. Pero actually lang talaga to, epoxy. Kasi nag-ayos nga ako ng mga butas ng bubong dun sa garahe namin. But anyway, continue. This has 1,000 nits and supported po niya dito sa multi-touch is tatlong daliri lang po na sabay-sabay ang pwede po niyang i-support. Okay, so sa mga mahilig dyan maglaro ng ML na maraming daliri ang nilalagay sa screen, sadly hanggang 3 daliri lang ang pwede niyong gamitin. Okay, 250Hz touch sampling rates, actually not bad sa isang 5,000 pesos na smartphone kasi the last time na nag-review ako ng under 5,000 pesos na smartphone, 150Hz touch sampling rate lang. This one, 250Hz touch sampling rate. And eto pa, Widevine level 1 siya. Yes, ayan, pakita ko sa inyo. Tinest natin siya sa Netflix. That's Widevine level 1 up to Full HD. But since the screen only has 720p, so Full HD man yung supported ni Netflix, 720p pa rin ang quality na napapanood nyo. Kasi 720p lang yung kayang i-show ng screen na to. Okay? But still, Widevine level 1 na siya. For 5,000 pesos, that's highly impressive na. Di ba? 5,000 pesos meron ka ng Widevine level 1. So, paano oran to? Pwede ito sa mga kids and sa mga matatanda dyan na hindi naman mahalaga sa kanilang performance enough para mag-function ng phone. Makakapanood kayo dito ng quality display and quality rin na Netflix, mga movies, quality TV shows, dito okay na okay po. Again, this is 5,000 pesos, merong Widevine level 1 at supported ang Full HD. Okay, so sa display, bibigyan ko to ng score siguro na, ibabangga ko lang po sa price tag niya, display, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Ganun katindi. Kasi imagine, that's 5,000 pesos, may ganun mga features. Deserve niya ng 8 out of 10 talaga, promise. Okay, nalipat na tayo sa performance. Sa performance, again, Qualcomm Snapdragon 6S 4G Gen 1 ito, 2.1 GHz, octa-core po yan at Adreno 610 GPU. Now, 4GB, 64GB lang po ang variant na to. Pakita ko sa inyo na saglit. So, yan po.
4GB, 64GB na storage. So, napaka-baba po. Actually, napakaliit. That's not enough. So, that is why hindi ko i-recommend ito sa mga demanding dyan at maraming mga ini-install sa kanila mga smartphone, especially mga games ang ini-install sa smartphone. No, don't do that. Don't buy this. Okay? Hindi po siya recommended sa part na yun. But for, konting social media, siguro isang Mobile Legends, pwede na siguro yon. And what do you call this? Siguro mga ride-hailing apps like Lalamove, what else? Grab, yan, pwede siguro dito. Yung mga yan, pero any bigger size na apps, games, alanganin, 64GB. Wag to. Siguro higher variant, merong 128GB storage nito, yun ang piliin nyo siguro. But this one, 64GB, no? Pero again, kung hindi naman nyo balak install na marami, pwede na siguro to, no? Especially kung Oppo, fan ka talaga. Now, ang Antutu score is, as you can see, 258,000 lang. So, yeah, may kababaan, pero you have to understand, mura lang din naman talaga to. 86,000 lang yung CPU and 38,000 lang yung GPU. For your context, ang isang Helio G99 ay 70,000. So, half lang siya ng power ng Helio G99. See that? Anyway, continue tayo. Sa Mobile Legends naman, supported niya ang medium settings na graphics and high FPS lang. So, actually, okay naman siya for most of the time. Yung mga super random lang naman na frame drops as expected kasi medyo mahina lang naman ang chipset ito, but very playable naman, don't worry. Playable naman siya, especially kung matino yung signal sa area nyo, but kung alanganin, I guess na this is not your best option. But again, playable siya for light games only. Okay? Unahan ko na kayo, bakit hindi ko inatines yung Genshin Impact, Call of Duty? No, obvious naman, okay? Huwag na tayong magpanggap na kaya nito or mag-illusion na pang gaming phone ito. No, kaya niya mag-light games, but that's it. Huwag na natin lokohin ang mga sarili natin. Light games lang, pwede rito. Okay? So, sa performance, bibigyan ko lang ito ng 6 out of 10. Parang gusto ko pang ibaba ng 5 out of 10 eh. Kasi actually, to be honest with you, since honest video naman ito, is there are times na sluggish talaga siya. Pansinin nyo lang ito. Pupunta tayo kunwari sa Google Play Store. Then yung loading, yan. Punta tayo sa games, loading ulit. Connected tayo sa 5 GHz. Supported po nito ang 5 GHz Wi-Fi. So, I assume dapat medyo mabilis yung kanyang connectivity since 700 to 800 Mbps ang Wi-Fi speed ko rito. Wi-Fi internet speed ko rito. So, see that. Supported niya ang 2.4 GHz and 5 GHz. So, it's actually very nakakadismaya to see na ganito siya ka bagal mag-loading. And try natin mag-exit. Exit. And exit. Actually, medyo nag-improve na siya ng konti. Kanina talaga sobrang sluggish eh. So, yeah, expect na hindi siya ganoon ka-responsive. Kung galing kayo sa medyo mabilis talaga ng smartphone, may konting sluggish na siya. Hindi naman OA na sluggishness or kabagalan, kabagalan ng respond. Pero mapapansin nyo yun eh. Lalo pag everyday nyo na siya ginagamit. And kapag ang dami nyo nang in-install na apps, siguro mag-improve to kung tatanggalin tong bloatware. But try ko muna, i-test ko siya, i-remove yung mga bloatware. Maybe ituro ako kayo ng tutorial na ibang mga optimization technique para dito. But for now, as is, kung hindi nyo pa masyado tinatanggal yung mga bloatware, may mga tinanggal na tayo konti, di ba kanina? Baka nakatulong yung kaya ganito, medyo nag-snappy na siya ng konti. But again, expect medyo sluggish siya ng konti. Not all the time, but I guess half of the time sluggish. So performance, again, 6 out of 10. Yun na yung pinaka-garante ko may bibigay sa kanya ng score. If ever man, parang gusto ko pa nga siya ibigay sa 5 out of 10. But that's just the performance lang naman na part. Okay? Kanina mataas yung sa display na part. Now, lipat naman tayo sa battery. Okay. The battery has 6,000 mAh na capacity. 6,000 mAh. That's actually impressive para sa 5,000 pesos. Meron kang 6,000 mAh na battery. Impressive po yan. Ito pa, supported niya ang 45 watts SuperVOOC. Actually, medyo natuwa lang ako. No? Test natin ang konti rito. Wait, see that? SuperVOOC. Para sa isang 5,000 peso na smartphone, may SuperVOOC technology ka na. Okay? Power delivery rated na po yan. So that means efficient siya sa charging and management ng kanyang charge. Okay? And of course, sa feature na bypass charging, wala po siyang bypass charging. Tingnan nyo, medyo slow yung loading nung, ayun, yung kanyang game engines. Test ko lang, hanapin ko lang baka mayroong ako hindi napansin. Yep, wala po talaga siyang bypass charging.
Confirm, wala po siyang bypass charging, and charging naman siya from 20% to 100%, which tinest ko kanina. Takes 55 minutes. 20% to 100% na full charge ng 45 watts ang 6,000 milliamp hour na battery. So, sa battery, bibigyan ko lang ito ng 7 out of 10 kasi 6,000 milliamp hour siya. At least mataas yung capacity niya, but hindi ko pa siya natetest, so it's not really my final verdict para sa battery niya. But 7 out of 10 is actually good na for this 5,000 peso smartphone. Okay? And now, lipat naman tayo sa audio o sa speaker. So, this one has only single speaker. Okay, isang speaker lang. Pero don't worry, malakas po siya. Medyo manipis lang at medyo papuntang, konti lang naman. Hindi naman basag talaga. Papunta na siyang basag doon. But paparinig ko sa inyo siguro yung sample, saglit. Yan, pagpasensya nyo na itong gagamitin natin na sound kasi iwas lang tayo sa copyright. That is why ito lang gagamitin ko na soundtrack. Kasi 3 beses na ako muntik ma-copyright strike. So, from now on, gagamitin ko na pang-test ng audio is sarili kong soundtrack. Okay? Kita niyan, 300% sa volume. So kung mapapansin nyo, I'm not sure kung nabigyan ng justification ng microphone ko yung sound, but i-describe ko na din sa inyo. So wala po siya halos hint ng bass. Napakanipis po ng tunog. Parang dinaan niya lang po sa nipis, sa highs actually. Dinaan niya po, naka-max out yata yung highs niya at saka yung maninipis na part ng instrument. So that is why parang ang lakas ng tunog niya. Actually malakas naman talaga yung tunog niya. It's just that kulang lang sa components or sa materials yung pinaka overall na sound. Walang bass, walang boost, walang buong tunog. Okay? Pero again, malakas siya. So kung gagamitin niyo lang naman ito for basic cues at di rin naman kayo masela, hindi naman kayo mga audio files dyan na talagang bitrate by bitrate mahalaga sa inyo. Well, okay na po ito. Actually, very decent na to. Again, we can't really expect much sa 5,000 peso lang na smartphone. Okay? So this is decent na actually. Okay na to. So, I can only say na 1 to 10, bibigyan ko siya ng rate na 7. Not bad na rin naman siya sa 7. Pwede na. Yung loudness nandun, kulang-kulang lang yung quality. Okay? Now, sa connectivity, this supports 4G, LTE, VoLTE, and VoWiFi. Yan. So, actually, di ko pa siya na-speed test. We can speed test right now. Itong speed test na to is for the Wi-Fi. Again, ang Wi-Fi ko rito is 800 Mbps. So, I'm not expecting na kaya niyang sagap yung buong 800 Mbps. But, given na ito ay budget smartphone, I guess, sana nasa 200 Mbps man lang is kaya niyang masagap or at least ma-enjoy ba pagka gagamitin siya. Again, mga budget smartphones talaga is naka-design para mahina ang kanilang sagap sa internet. But this one, ay bakit naman 150, 170, sana mabot ang 200, please reach to, yun. Very good. So, umabot naman tayo sa 200 Mbps po na speed. Actually, magpas pa nga. So, very good. Kayang-kaya po. Again, 5,000 pesos. Okay na po siya. At least, abot niya yung 200. Pasok siya sa average na speed test sa Wi-Fi para sa mga budget smartphone. Okay? Now, lipat tayo sa glitz sa kanyang mobile data. Off natin tong Wi-Fi. On na yung mobile data. And, let's try again. Dito naman, usually, nasasagap dito sa room ko is mga around 10 Mbps lang. But, we'll see kung kaya niya na malagpasan or at least marating yung 10 Mbps. 15 to 20 Mbps na nakuha nito. Very good na to actually. I-recommend ko na talaga to sa mga tropang riders. So let's see again. First time lang to and since this is just initial test, I'm expecting sana medyo kung biguin ang ating mga tropang riders dyan at mga kung sino pang balak na bumili sa'yo. Okay, nasa 10 Mbps lang siya. Okay, so average lang. Not really impressive. Nasa average lang siya. Again, mahina po talaga ang signal dito sa loob ng bahay. So 10 Mbps para dito sa loob ng bahay actually is very decent na yan. Again, that's the average na sagap talaga ng mga smartphone dito. Sa GPS naman, okay, siyempre gagamitin ng tropa nating riders. Ayun, let's see, test natin. So, ayun, nakuha na natin GPS is around, naglalaro siya sa 8 to 10 meters accuracy. So, nasa ano lang siya, average lang na
na accuracy. So, pwede ito. Actually, bumaba pala siya ng 5 and akit tuloy ng 11. Pero that's it. I think it's safer to say na this is just an average accuracy. Around 5 to 10 meters lang po. Okay, nagja-jump sa ground. So, okay pa po yan and very usable po sa mga tropa nating riders. 5 to 10 meters is good enough. Okay? So, bago tayo matapos, ito last na po ito. Ibang mga features lang. Pakita ko lang sa inyo yung mga natuklasan kong features sa sandaling ginamit ko siya. Sa maghapon na ginamit ko siya. Sa home screen and lock screen, actually, napansin ko lang, meron siya itong feature na dito sa home screen layout, isagad nyo siya sa 5x6 5x6 by default kasi kanina 4x6. Ewan ko napansin nyo na kanina 4 lang nyo nasa home screen and ngayon 5 na dito sa part na to. 4 lang yung default kasi. And of course, from here, baba lang kayo ng content dito yung raise to wake up and double tap to turn on and off screen. So, just in case lang na kayo yung tipong pindot ng pindot sa inyong power button, maaga pong masisira yan. Okay? Para maiwasan po na maagang masira yan, i-turn on nyo po itong double tap to turn on and off screen. Okay? Very good po ito na feature. Tap nyo lang, double tap, parang ganito. Pakita ko sa inyo. Double tap. See? Napakadali po niyang i-open. Hindi niyo malalaspag ngayon yung inyong power button. Okay. Now, dito naman sa accessibility, baba na tayo ng konti. Okay, baba. Accessibility and convenience. Pag pumasok po kayo dyan, meron po feature dito na magugustuhan ng ibang mga tropa natin dyan. Itong screen recording. Yeah. Sa screen recording niya, usually, basic lang dun yung recording sound and then sa pili ka ng definition. Sadly, wala siyang, yun lang, gusto ko lang pansinin nyo na wala siyang 1080p pero meron siyang 720p and then you can also customize then resolution and bitrate. Pero sagad na natin sa 720p okay na yan. Okay. Pero meron po siyang isang frame rate 60 fps din. Isang feature na magugustuhan nyo. Pwede po kayo mag-record screen recording habang naka-on ang front camera. So that means pwede po nakikita din yung mukha nyo habang nag-tutorial kayo kunwari sa phone nyo or something or may video kayo na pinapanood and gusto nyo na nandun na rin yung mukha nyo sa recording. Yan record front camera video. Merong auto pause din, show screen touches, and may ganoon po siyang feature dito sa loob ng settings under accessibility and convenience. Now, dito naman sa baba, ito baka magustuhan to ng mga parents naman. Meron po siyang kids mode. So, kung ipapagamit nyo po to sa mga bata, sa mga anak nyo, better for safety lang din para makokontrol nyo sila sa excessive na gamit ng smartphone, ipagamit nyo itong kids mode na to. Yan! So, eto ba? Ito namang outdoor mode, yun ang magugustuhan to ng iba dyan. Yung mga tropa nating riders, outdoor mode is pampalakas po ng signal. So, kapag i-turn on mo po yan, pwede mong i-add yan doon, pero kahit wag na siguro i-add doon. Pag naka-turn on po yan, ito po yung mga kukuha yung benefits. Helps you get orders faster, provides more accurate location. Siguro mas mag-i-improve pa lalo yung GPS. Tsaka kanina average lang, possible na umakyat yun sa above average. And improves app stability. So sa mga tropa nating riders, perfect itong outdoor mode na to. Again, under accessibility and convenience, meron po siyang ganitong outdoor mode. Get orders faster with better internet connectivity and app stability. Yan. And then, lastly, itong simple mode, yan. Para naman sa mga, kung ipapagamit nyo ito sa mga magulang nyo, malabo mata, simple mode is yung palalaki nyo yung text, parang ganito. So, mas mababasa na nila yung screen, okay? So, itong tatlong to, maganda to, itong feature na to, sa specific na mga purposes na gusto nyo pagbigyan or paggamitan ng phone na to. Very nice, di ba? And then, kung ayaw nyo naman na pag pinipindot yung power button ay lumalabas ang assistant, digital assistant, tagdayan to. Ayun. Bagal nga niya. Kung ayaw nyo lang naman, pwede nyo pong i-customize power button and then lagay nyo lang sa normal na power menu. Hindi kayo na-istorbo. Okay? So, power button is parang lang talaga siya sa power menu and, of course, fingerprint sensor. Okay. So, yun naman dito. Just in case na gusto nyo pong palitan yung purpose ng power button, hindi na kayo ni-istorbo ng AI na yan. And, ito pa, last na siguro tong part na to, ang app cloner. Sa mga nagtatanong kung meron po siyang taga-clone ng app, meron po siya under settings and then punta kayo sa apps at nandito po ang app cloner. Yes, meron po siyang ganyan. Just in case lang na gusto nyo, okay? Lahat po ng apps yata supported niya if I'm not mistaken since nandito yung lahat ng list na ito. Alright. Sa verdict naman tayo. Punta na tayo sa verdict. Since this is 5,000 pesos, ilulugar natin yung review natin, okay? Hindi yung parang nag-expect ako na kaya na parang
Qualcomm Snapdragon 8 Elite ang nakalagay dito, or Samsung flagship, or Vivo flagship, or parang iPhone. No, hindi ko ikukumpara sa iPhone to. Sino naman sinto-sinto ang gagawa nun? Kukumpara to sa iPhone, di ba? Now, in terms of camera, pwede na siya. Goods na siya actually. Direct point and shoot. Solid na po yun. Sa 1080p at 30 FPS niya, again, 5,000 pesos 1080p at 30 FPS nakuha niya. Very good na rin naman. Kahit paano, pwede na for social media use. Solid na rin. Okay? The battery, 6,000 mAh. Solid na rin yun kahit paano. Hindi ko lang sure yung kakunatan niya, but I guess 6,000 mAh is still huge, and siguro naman may impact yun kahit paano. Pwede na sa maghapon if hindi kaya ng 2 araw. At least maghapon, para sa mga tropa nating riders, pwede na siguro yun. But again, baka sa full review na lang yun if gagawa ko pa siya. Lahat ng basic features na nandito, very usable, okay naman, okay? Ayaw ko lang siguro, ito nitpicking na lang. Actually, this is not nitpicking na kung tutusin. Yung sluggishness niya minsan, nabanggit ko naman sa inyo, medyo mabagal minsan ang response niya. And also, bloatware. My God, ang dami niyan, di ba? So, kung turn off kayo at wala kayong tiyaga magtatanggal ng mga bloatware, not for you. Pero kung okay lang, pagtiyagaan nyo uninstall isa-isa yung mga bloatware, hindi naman sobrang dami. Marami, pero hindi naman parang hindi na matatapos. Uninstall nyo lang. Sigurado naman na-optimize yun yan kahit papano, okay? And try ko gawa ng tutorial for optimization itong phone na to. Para kanino itong smartphone na to? Best siguro to for work phone lang. Kung ayaw mo matukso na maglaro ng games, since hindi nito kaya ang mga heavy games, light games lang, pwede to. For mga tropa nating rider, since 6,000 mAh and nasa average naman yung kanyang GPS accuracy, why not? Good for maps, Google Maps and Waze to. For kids, pwede kasi may kids mode siya, and dahil mura lang, kung masira man or medyo baros-baros konti kumilos ang anak nyo, hindi masakit sa bulsa yung masisira niya. 5,000 lang naman ito. For elderly, since meron siyang simple mode, pwede siya sa pangmatanda. And kung gusto lang talaga manood ng matanda, ng mga parents nyo, pwede na po ito. Makakapanood sila ng Netflix, wideband level 1 na rin. Okay? Para sa akin naman, best to for backup phone. Pwede ko itong gamitin for my backup phone. Now, available ito sa Lazada. Sa Lazada ko po kasi nabili ito. And para hindi po kayo na-scam, iwan ko yung link sa video description nung mismong Oppo official link nitong smartphone na to. Oppo talaga yun. So, walang lokohan doon at talagang hindi kayo ma-scam. So, iwan ko yung link sa video description or ipipin ko sa comments. Again, also, kakaroon yata ito ng sale sa Lazada. So might as well check nyo yung link ko. Kung hindi nyo type ang presyo, kung tingin nyo 5,000 is mahal pa rin sa inyo, baka makuha nyo, baka lang naman, may makuha kayong discount. Pag kinlik nyo yung link ko, baka makakuha kayo ng discount kahit maging 4,500 na lang siya or 4,000 pesos na lang. Malaking tipid na po yun. So again, this is the Oppo A5X. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style lang ng pag-review, real talk po lahat, papansin nyo naman, isa na consider nyo subscribe, like, and share. Hanggang dito lang. This is Rain Manguera. Yung pusa kong si Bob, Rain Manguera and Bob. I'll talk to you again soon.